bago tayo magtapos, muling naging makabuluhan at produktibo ang nagdaang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa kaliwat kanang mga aktibidad na kanyang personal na dinaluhan. Maaalala nitong Lunes, April 13, ay humarap si Pangulong Marcos Jr. sa isang press briefing sa Malacanang upang magbigay ng mahalagang anunsyo. Una ay ang update tungkol sa kanyang kalusugan kung saan tiniyak ng Pangulo na nasa mabuti siyang kalagayan, taliwas sa mga peking ulat na pilit pinapakalat ng iilan upang iligaw ang mga Pilipino. Pangalawa ay ang pagtapyas sa excise tax sa mga produktong LPG at kerosene sa pag-alis ng Pangulo sa nasabing buwis na bawasan ng 3 pesos 36 centavos ang kada kilo ng LPG at 5 pesos 60 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Pangulo, isa lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang bigat na dulot ng kaguluhan sa Middle East. Nitong Martes naman, April 14, muling pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Uplift Committee upang tukuyin ang mga paraan para tulungan ang ating mga kababayan gaya ng 10 pesos per liter fuel subsidy na ipinatutupad sa parehong araw. Sa tulong ng fuel subsidy, binigyan ng malaking diskwento sa diesel ang mga driver-operator ng mga PUV. Kabilang ang nasabing subsidy sa inisyatibo ng gobyerno upang maghatid ng angkop at pantay-pantay na tulong sa lahat ng naaapektuhan ng global oil crisis. Sa parehong araw ay tinanggap naman ni Pangulong Marcos Jr. sa isang courtesy call si Ambassador of Oman to the Philippines, His Excellency Nasser Said Abdullah Al Mawari. Ang pagbisiti na Ambassador Al Manwari sa Pilipinas ay patunay sa maganda at matibay na ugnayan ng Oman sa Pilipinas. Isa ang Oman sa mga bansang nagpapapasok sa mga Pilipinong nais lumikas mula sa gulo sa Middle East. Maliban dito, tinanggap din ni Pangulong Marcos Jr. ang credentials ng 6 na non-resident ambassadors, designate sa isang seremonya sa Malacanang. Nagmula ang mga embahador sa Albania, Azerbaijan, Ivory Coast, Iceland, Georgia, at Somalia. Magiliw na tinanggap ng Pangulo ang mga kinatawan ng ibang bansa sa kanilang mga bagong tanggap na tungkulin. Miyerkules, April 15, ay tumungo naman sa Tacloban City si Pangulong Marcos Jr. upang pangunahan ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Ang nasabing kaganapan ay bahagi ng National Reintegration Program ng pamahalaan para sa mga bayaning OFW na naapektuhan ng gulo sa Middle East. Layunin ng programa na tulungan ang ating mga kababayan na makahanap ng trabaho matapos ang namatanggal sila sa pakikipaglaban sa isang bayan. Sa Tacloban City pa rin, personal na dumalo ang Pangulo sa mass oath-taking ng mga bagong promote na mahigit 2,100 teachers and principals. Ang mass promotion ng mga teaching staff ay kabilang sa Expanded Career Progression o ECP system na naglalayong tiyakin na walang guro ang magreretiro bilang Teacher 1. Sa ngayon ay umaabot na sa 65,000 teachers and principals ang na-promote sa ilalim ng ECP system. Kahapon naman, April 16, ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang biyayang bigas para sa Maynila, kung saan personal niyang namahagi ang sako-sako na bigas sa mga mamamayan ng lungsod. Ang nasabing kaganapan ay bahagi ng programa ng pamahalaan upang wakasan ang kagutuman sa bansa. Ang hangarin ng Pangulo na siguraduhin na sa pagtatapos ng kanyang termino ay wala na magugutom na Pilipino. Kaninang umaga, binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang La Trinidad Vegetable Trading Post at Benguet Agri-Pinoy Trading Center upang magbigay ng aabot sa 16 million pesos na tulong, pinansyal at mga kagamitang pang-agrikultura sa ating mga magsasaka. Isang pamahalaang nagtatabaho at naghahatid
ng serbisyo. Ito ang hangaring patuloy na isinusulong ng Pangulo para sa bawat Pilipino.